Nasaan ang tsinelas ko? Kwento ni Rene O. Villanueva. Kapag nasa loob ng bahay si Tanya, lagi niyang nakakalimutang magsuot ng tsinelas. Kapag naglalaro siya ng bahay-bahayan, palagi siyang nakapaa. Madalas tanungin ng tatay niya si Tanya, "Bakit ka nakapaa, Tanya? Nasaan ang tsinelas mo?" Saka lang maaalala ni Tanya ang mga tsinelas niya. Laging ganun si Tanya. Lagi niya nakakalimutang isuot ang tsinelas niya, kaya laging marumi ang mga paa niya. Kahit sa labas ng bahay, kapag nakikipaghabulan siya, hinuhubad din ni Tanya ang tsinelas niya. Hanggang sa malimutan niya kung saan inilagay ang kanyang tsinelas. Dahil dito, nagtampo ang mga tsinelas ni Tanya. Isang araw, nagtago ang mga tsinelas niya. "Nasaan kaya ang mga tsinelas ko?" tanong ni Tanya. Hinanap niya ng hinanap ang mga tsinelas niya. Napagod na siya sa kakahanap, pero talagang mahirap makita ang mga tsinelas na nagtampo kay Tanya. Hindi alam ni Tanya na ng mga sandaling iyon, maraming di nakikitang dumi at mikrobyo sa sahig. Ang tuwang-tuwa sa nangyari. "Pwede na nating salakayin ang mga paa ni Tanya. Muahahaha," sabi ng mga dumi at mikrobyo. Masayang-masaya sila dahil ang mga batang laging nakapaa ay pwedeng-pwede nilang lusubin. Didikitan sila sa mga paa ng mga batang walang tsinelas o sapatos at papasok sa loob ng katawan ng hindi namamalayan. Dahil dito, maaaring magkasakit ang mga batang hindi nakasuot ng tsinelas. Muahahaha, sabi ng mga dumi at mikrobyo. Hindi lang ang mga dumi at mikrobyo ang masaya. Sa labas ng bahay, marami ring kontrabida ang tuwang-tuwa sa mga batang nakapaa. "Lapit pa! Lapit pa!" Nyak-nyak-nyak, sabi ng mga bubog at tinik. Masayang-masaya sila dahil ang mga batang laging nakapaa ay pwede nilang masugatan o matibo. Nyak-nyak-nyak, sabi ng mga bubog at tinik. Humingi ng tulong si Tanya para hanapin ang mga tsinelas niya. Sinabi ng tatay ni Tanya na kailangang laging nakatsinelas ang mga bata para maligtas ang mga paa sa dumi at mikrobyo at saka sa mga bubog o tinik na nasa paligid. Mabuti na lang, nakita nila ang mga tsinelas ni Tanya. Isinuot ni Tanya ang mga tsinelas niya. Tinandaan niya kung bakit kailangang laging magsuot ng tsinelas. Naghugas ng paa si Tanya. Sinabon niyang mabuti ang mga paa niya. Pagkatapos, kumuha siya ng malinis na pamunas at pinatuyo ang kanyang mga paa. Mula noon, hindi na niya nalimutang isuot ang kanyang tsinelas. Muling naglaro si Tanya. Suot na niya ang mga tsinelas niya. Kaya may proteksyon na siya laban sa mga salbaheng dumi at mikrobyo at sa mga pilyong bubog at tinik. Mula noon, inis na inis ang mga dumi at mikrobyo. Bigong-bigo ang mga bubog at tinik. Pero tuwang-tuwa naman ang mga paa at tsinelas ni Tanya. Nasaan ang tsinelas ko? Ni Rene O. Villanueva.